magandang araw. Ayan o, ang ganda nito o. Yan. So, isa ito sa aking collection. Unti-unti napapaganda natin siya. Kaya lang ang pangit na nitong kanyang lalagyanan. O, ayan. So, since wala pa akong pambili ng talagang permanent na paso niya, temporary lang ulit, papalitan natin. Ito yung gagamitin natin. Ayan. So, may butas yan. Ayan. Bago nga pala tayo mag-umpisa sa pagre-repat ng ating bougainvillea na ito, ay gusto ko lang ipakita yung una kong ginawa dito. Ito ay grafted mula sa isang rootstock. Yan po yung itsura niya dati. Ganyan lang po siya. So, binabad ko yan sa rooting hormone. Ayan po. At siya nga po pala, kung bago lang po kayo sa aking channel, ay paki-like naman itong aking mga videos. Paki-follow na rin para mas marami pa kayong mapanood ng mga ganitong klase ng video. Maraming salamat po. So, ito yung luma kong paso, yung tatanggalin natin ngayon. So, tinanim ko muna siyang ganyan. Ayan. Kung ito, meron po akong separate na video dito sa YouTube channel ko. Kung hindi nyo pa napanood kung paano ko to ginawa. So, nandyan, meron pong buo na video ito. So, from the start hanggang sa may result yan. So, makikita nyo po doon. So, panoorin nyo na lamang po para mas makita nyo ng gusto. Okay po? At ngayon naman, kung sakaling nanonood na kayo ngayon dito sa ginagawa kong ito, panoorin nyo po hanggang sa dulo. Kasi importante din yung mga ipapakita ko lalong-lalo na sa mga reminders at sa mga tips po ng paglilipat natin sa mga paso. Lalong-lalo na po sa mga blooming na bougainvillea katulad nito. Mamaya makikita nyo po yon. So stay tuned lang po at panoorin nyo, relax, and enjoy. Pagkatapos nating nag-grafting after few months, ito po yung naging resulta ng ginawa natin. Makikita nyo po dyan na naging successful po yung mga nilagay kong mga cuttings na dinugtong. Meron nga po lang mangilan-ngilan na namatay. At ngayon sa kasalukuyan, ito na po yung itsura niya. Yan na po siya. Ngayon, panoorin nyo yung itutuloy nating video nito dahil dito na nyo makikita yung paglilipat ko sa paso. Kapag ganito may bulaklak yung ililipat nyo, siguraduhin nyo na tuyo itong lupa. So dapat tuyo yan para hindi siya magtampo. O kaya hindi siya biglang mangulantay. So since sira naman na to, natanggalin ko na lang na ganyan. So madali lang naman hindi naman siya mahirap tanggalin. So ayan siya Ayan, so parang damo naman yata yan. So yan, kung mapapansin nyo, yung lupa ko na ginamit ay more on sand. So kapag ka magme-maintain tayo ng bougainvillea natin sa mga ganito lang kaliliit, yan, make it sure na sandy, sandy siya. So ang ginamit ko dito ay nasa 50% kasi iba to iba yung normal na potting mix ko. So ito ay nasa 50% yung kanyang sand tapos 30% na loam. Tapos naglagay ako ng 20% na pampataba niya katulad ng mga vermicast. So ayan po siya. Ganito lang, huwag ko lang masyadong kutkutin baka magtampo. Ayan siya. So ito pwede nating ulitin, para tipid tayo sa lupa, lalo na kayong mga nasa city, mahirap maghalongkat ng kung anong gagamitin nyo na garden soil. So ayan, pwedeng ulitin to. So magdadagdag lang ako ng konting coco peat. Ayan, ito coco peat. So kung wala kayong coco peat, pwede naman yung tinatawag natin na carbonized rice, yung ipa na naluto na uling. Ayun. Pero kung gusto niyo namang bumili, ilagay ko lang diyan sa link sa mga tag products, pwede niyo bilhin. Okay po. So ito, mimix ko lang ng konting coco peat para naman gumanda ng konti yung quality ng lupa niya. So ayan na siya So ganyan na yung itsura niya. Ayan. So hindi naman maselan sa lupa ang bougainvillea as long as yung lupa nyo ay
mga buhaghag madaling matuyo. Huwag lang kayong gumamit ng medyo clay o kaya yung mga malalagkit na lupa. So eto ngayon ilalagay ko na siya dito. So ayan, medyo luma na to ha. O ayan. Pero okay lang, tignan natin kung kakasya. Ayan, kakasya naman siya oh. So ganyan siya. Ayan. So ang una kong gagawin dito ngayon, lalagyan ko ng bato. Ayan, may nagtatanong sa akin, ano daw ba silbi nitong bato? Ang silbi lang naman ng bato ay para mas mabigat yung paso niya kaysa dito sa halaman. Kasi kapag magaan to masyado, matutumba yan. Matutumba siyang ganon. So kapag may bato, ito yung parang pampabigat niya para hindi siya agad-agad matumba. Lalong-lalo na kapag tinamaan siya ng malakas na hangin. So ayan, lagyan lang natin ng konti dito. Ayan. Tapos eto na, okay na siya. Okay na yung kanyang pinaka-bedding. Yan. Tapos ilagay natin itong ating namumulaklak na bougainvillea. So ganyan lang po siya, medyo sa bandaron, side doon ko ilagay. Ayan. Tapos ngayon, fill upan na natin yung mga kulang na lupa. So, ayan. Okay na siya. So, eto na siya, oh, pwede na siyang diligan. So, pwede siyang diligan ngayon ng tubig. So, ayan, okay na. O, di ba? Mas naayos na natin siya ng konti. Okay? So, heto, didiligan na natin, ano? Ayan. So, didiligan na natin siya. Ayan. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Sana po ay nakapagbigay muli ako ng konting informasyon, lalong-lalo na po sa paglilipat natin ng ating mga bougainvillea, lalong-lalo na kung sila ay mayroon ng mga bulaklak.